Magandang umaga, ako si Jutay. Mahirap lang pero may pangarap sa buhay. Ngayong araw nga ay maaga kaming nagising ni husband. Pupunta kami sa palengke para meron kaming mabaon. Pero bago yan, nagkakape muna kami at samahan ng mainit na pandesal. Nagkwikwentuhan muna habang mamihigop ng mainit na kape. Mas maigi talaga na mas madalas kayong mag-usap ng iyong partner para magkaroon kayo ng matibay na pagsasama. Kailangan meron kayong baby time, chismisan, kwentuhan at iba pa. Nandito na nga kami sa palengke. Ang fresh ng mga isda, yung bangus nga nila ang linaw pa ng mata. Hindi na puyat ang mga bangus nila. Hindi din magpapatalo ang galunggong sa linaw ng mata niya. Lumalaban din si tilapia. Ang dami ng preskong isda, yung pera lang talaga ang wala. Ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon, kailangan talaga ng higpitan sa sinturon. Itong nabili naming isda ngayon ay babaonin namin papunta dun sa excursion. Yearly may company outing sila ni husband. First time nga naming makasama ngayon dahil madalas si husband lang ang sumasama sa mga ganito. Ayan, pagkabayad nga namin ay umalis na rin kami. Mag-iihaw lang kami doon para tipid, para hindi na rin maraming hassle at maraming bitbitin. Mindset pa mindset. Tanghalian lang naman kami nandun. Wala namang magtatanong sa'yo kung bakit konti lang yung baon mo. Sabihin na lang, nagda-diet kami. Madaling araw na nga at nandito na kami. 3 o'clock na nga ito ng madaling araw. Habang nag-aantay kami ng bus, ito namang anak ko pabalik-balik. Sobrang excited niya, hindi na siya mapakali. Parang na nga siyang may bulati sa pen. Pagkatapos nga naming mag-antay, nakaupo na nga kami sa bus at nag-aantay na lang na maayos lahat at makaalis na. Ang lamig ng bus ng aming nasakyan. Nakatulog ako sa biyahe, ang sarap ng tulog ko. Pagising ko nga, malapit na kami sa Bagak, Bataan. Ang galing naman ng driver sa bus na ito. Napaka-smooth lang ang kanyang pagdadrive. Nagkikwentuhan lang sila sa harapan at nagtatawanan. Pinagmamasdan ko nga ang magandang view. Matagal-tagal na din hindi ako nakalabas sa aking lungga. Lagi lang kasi akong nakaharap sa aking mga labahin. Pagluluto, paglilinis, pag-asikaso ng mga bata. Hindi talaga biro ang gawain ng isang full-time mom. Pero masaya naman ang aking puso, lalo't naaalagaan ko sila. Ang ganda ng simbahan nila. Ang saya din makapasyal sa mga ganitong lugar. Ginising na nga kami dito ng driver. Sobrang lamig ng bus na aming sinakyan. Pagkababa nga namin, nag-video muna ako dito sa entrance. Simple lang naman itong kanilang beach. Wala namang bongga, pero napaka-thankful na rin ang mga empleyado nila. At least kahit papano magkasama nila ang kanilang mga pamilya. Ito pala yung mga room kung saan kami magstay. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang room. Itong kapatid ko kakarating lang, nagmamarites na agad. Hanggang dun sa dulo ang mga room, kaya merong privacy ang bawat family. Ito pala yung loob. May 2 bathroom at may shower na din. Malamig din yung room namin, napakalakas ng aircon. Eksaktong 7 o'clock nga nung nakarating kami dito. Aalis lang din kami mamayang 4 o'clock. Tamang-tama tumamaya pag napagod sa swimming, makaidlip naman. Nag-umpisa na nga din si husband mag-ihaw. Dito na nga din kami nagsaing. May libre din naman silang lechon, kaya makakain din ng lechon. Masaya din ang paminsan-minsan merong mga activity ganito. Pag sa Manila ka kasi, ang layo ng dagat, ang mahal pa, ang daming gastusin. Mas gusto ko pa rin talaga sa probinsya tumanda. Napakatipid kasi pag ganito, libre ng company nila. Kaya mas masarap pa rin talaga ang libre. Ito pala ang view ng kanilang beach dito sa Bagak, Bataan. Weather check, ang ganda. Napakaaliwalas ng langit. Napaka-presko ng hangin. Ang lakas nga lang ng alon. Hindi na nga ako naliligo dito. Tamang binasa ko lang ang aking mga paa. Baka kasi mahampas ang aking tiyan sa alon. Iiyak si baby sa loob ng aking tiyan. Ang aking panganay na tuwang-tuwa dito sa lusay.
Bibidyohan ko daw siya na parang model. Ako naman dito ay mukhang si Madam Auring. Tuwang-tuwa naman si husband, parang butanding. Nahirapan ng tumayo, ang laki kasi ng tiyan niya. Dalawa na nga kaming buntis. Hindi na nga talaga ako naligo dito. Dahil pag naligo pa ako, dalawa kami ni husband butanding. Ang alon din talaga ng dagat. Baka kasi mahampas pa ang aking tiyan sa alon. Nag-aura-aura lang din talaga ako dito. O pak, sino ka dyan? O diba, para akong asyendera na wala namang asyenda. Madam-madaman ang peg ko dito. Ang saya-saya nila habang naglalaro sa mga alon. Yung bunso ko nga ayaw nang tumigil. Sinusulit nila ang dagat. Once in a blue moon lang din kasi ito mangyayari. Next year, pagbalik namin dito, may bit-bit na akong maliit na baby. Hindi naman halatang masayang-masaya si husband dito. Samahan niyo po ako sa part 2 ng aking mini vlog. Thank you!